Matapos maipanganak ni Farah ang kanyang anak mula kay Jadon, doon ay pinakidnap siya ng ina ng kanyang asawa na si Heidi Gamora. Maiiwan ang anak ni Jadon sa kanya dahil inakala niyang ang asawa na si Farah tumakas sa mga kamay niya at iniwan ang responsibilidad sa kanya. Ngunit isa lamang pala iyong pagkakamali na hindi niya nalaman hanggang sa mawala sa mundo ang kanyang ina. Matapos ang 5 taon, doon ay hindi inaasahan ni Farah na makikita pa niya ang anak niya. Nang isang bata ang sagipin niya sa tiyak na kapahamakan. Dahil walang ideya si Farah na anak niya ang kanyang niligtas. Nang lumipas pa ang mga araw, doon naman na kwento ng anak ni Jadon ang nangyari. Kaya't sa kagustuhan ni Jadon na personal na magpasalamat sa taong nagligtas sa kanyang anak, agad niya iyong ipinahanap. Ngunit hindi inaasahan ni Jadon na ang taong iyon ay si Farah. At muli nang malaman ng katotohanan sa likod ng mga kasinungalingan ay bubuuin muli ni Jadon ang kanyang pamilya. Farah! Farah! Halos humagok sa paghinga si Farah na muling dukutin ang sarili sa masamang panaginip. Panaginip na halos tila nangyari 5 taon nang lumipas. Pumikit siya ng mariin at dinamaang pawis na tila ba lumunod sa kanya sa malalim na bangungot. Nanaginip ako. Paos na sambit ni Farah at inayos ang buhok at nilagay iyon sa kanyang balikat. Napaginipan ko na naman. Kita ni Paula ang hirap ni Farah sa paghinga, kaya naman agad niyang kinuha ng isang basong tubig si Farah upang mabasa ang labi na tila ba nanuyo na. Ayos ka lang ba? Umiling si Farah at huminga ng malalim. Pumatak ang luha niya na hindi niya namamalayan at doon agad niyang pinunasan. Hinahanap ako ng anak ko, Paula. Kailangan niya ako. Histerya ni Farah. Farah! Sigaw ni Paula. Ngunit umiling si Farah at mas nilamon ang kanyang emosyon. Patuloy ang kanyang pagluha at hindi niya iyon maikubli. Na sa 5 taong lumipas, sariwa pa rin ang mga alaala na tila ba isang peklat iyon sa kanya at hinding-hindi na mabubura pa. Hinahanap niya ako, Paula. Hinahanap ako ng anak ko. Halos isigaw ni Farah. Farah, pwede ba tumigil ka na? Di ba't ang ina na ni Jadon ang mismo nagsabi sa'yo na ayaw na ng lalaking yun sa'yo? Na anak lamang ang habol niya sa'yo at iiwan rin pagkatapos. Umiling si Farah at hinilamos ang muka na basang-basa ng luha. Mahal niya ako, alam ko yun. Gumising ka na. Ang mabuti pa, kalimutan mo na ang mga taong noon pa man, nilimot ka na. Dahil kung mahal ka niya, dapat hinanap ka niya noon pa. Umiwas si Farah ng tingin at pinunasan ng luha. Tila natauhan siya sa sinabing iyon ng kapatid niya. Tama nga, siguro nga'y dapat niya nang kalimutan ng lalaking kumalimot na rin sa kanya't nang iwan. Ngunit paano naman ang anak niya? Yun ang mga bagay na patuloy gumugulo sa isipan ni Farah. Iha, rito mo na lamang ibabayan. Utos ng matanda kay Farah. Sige po, si Farah at ibinaba ang order na kare-kare ng matandang babae. Muli ay bumalik si Farah sa counter upang maghintay ng isi-serve pang muli. Sa lugar ng Lourdes, doon ay nakapagsimula si Farah ng bagong buhay. 5 taon nang nakalipas matapos ang isang kidnapping na asawa niya mismo ang gumawa at ang ina nito. Farah! Agad na luminga si Farah nang tawagin siya ni Mercy. Nakangiting aso ito at tila ba may nais ipakita. Si Farah at lumapit. Pagtungkano na ito bumigay sa bitag ko, ahon ng buo kong pamilya. Tss, para namang ang dali ng sinasabi mo. Ani Farah at tinanaw ang taong abala sa pagkain sa La Filipino Resto kung saan siya nagtatrabaho. Ikaw kasi mag-asawa ka na, 28 ka na oh, sayang magdadry ka. Hagik-gik ni Mercy. Baka nga type ka ni Von, hindi mo lang binibigyan ng pansin. Hindi niya ako gusto, Mercy. Sadyang mabait lang si Von at nagpapasalamat ako roon. Tss, manhid naman ito. Ngumuso lamang si Farah nang umalis si Mercy. Muli ay inabala niya ang sarili nang mag-serve muli siya ng pagkain. Naging abala ang buong maghapon ni Farah sa ginagawa nila. Tila ba iyon lamang ang paraan niya upang makalimot sa mga bagay na nagpapabigat ng kanyang puso. Uuwi ka na? Gusto mo ihatid na kita? Tanong ni Von. Agad nang umiti si Farah.
tapos na ang kanyang shift sa trabaho at maaari na rin siyang umuwi. Hindi pa kasi ako agad uuwi, Von. Magtutungo pa ako sa pamilihan bago umuwi. Farah, pwede ba tayong mag-usap? Tumitig si Farah sa mga mata ni Von. Sa totoo lamang, alam na niya ang pagtingin ni Von sa kanya noon pa man. Ngunit ayaw iyong mabahira ni Farah ng kung anuman at manatili na lamang ang matibay na pagkakaibigan. Kahit saglit lang, maaari ba kitang samahan maglakad? Tumango si Farah at ngumiti. Doon ay kita niya ang pamumula ng pisngi ng binata. Isa si Von sa mga chef sa La Filipino restaurant at taong tumulong sa kanya kung bakit siya roon nakapagtrabaho. Tungkol saan ang pag-uusapan natin? Tanong ni Farah at nagsimulang maglakad. Manliligaw sana ako. Halos mapatigil si Farah sa paglalakad nang mahimigan ng salitang kinatatakutan niya. Nang luminga ay kita niya ang mata ni Von na nakatingin sa kanya. Von, kasi alam ko Farah, alam ko naman na hindi ka pa handa pero maghihintay naman ako. Handa ako maghintay. Binaba ni Farah ang tingin sa ibabang parte at humugot siya ng lakas ng loob kasabay ng pag-angat ng tingin kay Von. Sa totoo lamang, hindi naman mahirap mahalin si Von. Ngunit para kay Farah, tingin niya, matagal nang naglaho sa kanya ang pag-ibig na kung paano nga ba umibig. Sorry Von, but I'm not interested in a romantic or sexual relationship with you. Hindi pa ako handa. Halos 4 na taon na tayo na magkakilala. Imposibleng wala kang nararamdaman na kahit kaunti. Sorry, hindi pa talaga ako handa. Wika ni Farah at nagiwas ng tingin. Walang nakakakilala sa sa trabaho. Tahimik at parang napakaraming sikreto. Ani Von at kinuha ang kamay ni Farah. 4 na taon na Farah. Pwede bang magtiwala ka naman kahit sa akin lang? Hindi ko alam ang mga pinagdadaanan mo pero handa akong tanggapin. May anak na ako Von, may asawa. Putol ni Farah. Doon ay halos manlaki ang mata ni Von sa revelasyon niyang iyon. Umiwas ng tingin si Farah matapos iyon at binawi ang pulso na hawak ni Von. Nagsisinungaling ka. No, hindi ako nagsisinungaling. Marami akong pinagdaanan na hindi ko na nais pang ikwento. Kaya't kung maaari, kakalimutan ko na lamang ang gabing to. Iisipin kong hindi ito nangyari. Sambit ni Farah. Hindi na ni Farah hinintay pa si Von. Doon ay agad na siyang umalis at mabilis na naglakad. Pumikit pa siya nang mariinang huminto sa pedestrian lane. Ngunit ang akala niyang kakalmang puso niya ay lalong naghikahos sa bilis nang makita niyang tatawid ng lane ang lalaking bata. Ngunit naka-orange signal ang spotlight. Agad na tumakbo si Farah upang sundan ang batang umiiyak na tila ba nawawala. Sumigaw pa siya ngunit hindi yata iyon naririnig ng bata at nagpatuloy sa paglalakad habang pinupunasan ng mga mata gamit ang maliliit na kamay nito. Teka! Tumigil ka! Sigaw ni Farah nang makita ang kotse na tingin niya ay hindi hihinto. Sa sobrang bilis ng pangyayari, agad na nahila at niyakap ni Farah ang batang lalaki. At kahit pa masakit ang katawan mula sa pagkakabagsak ang puwersang bigat ng bata, ay agad siyang tumayo at lumuhod. Ayos ka lang ba? Tanong ni Farah at pinagmasdan niya kung may galos ba ang batang kakatayo lamang. Si Daddy po, hinahanap ko po si Daddy. Halos mapaos na sambit ng bata sa harap ni Farah. Pumikit si Farah ng mariin at huminga ng malalim. Asaan ba ang daddy mo? Hindi ka dapat naglalakad ng mag-isa. Bibili lang po ako ng ice cream and I got lost. I'm sorry. Kita ni Farah ang pagkalukot ng labi ng batang kaharap niya. Ngunit habang pinagmamasdan ang itsura nito, doon ay halos kabahan siya sa hindi niya malamang dahilan. Tila pamilyar sa kanya ang mga matang yun. I'm sorry. Wika muli ng bata. Asan ang tatay mo? Nasaan ba siya? Si Farah nang makabawi. You're bleeding, ma'am. I'm sorry po. No, it's okay. Nasaan ang daddy mo? Idadala kita sa kanya. Nasa work po siya. Ngunit nabitin ang lahat ng sasabihin ng bata kay Farah nang may lumapit na 2 bodyguard sa bata. Lito man ay walang nagawa si Farah nang ilayo iyon sa kanya. Nakita na po namin, sir. Teka, sino ba kayo? Si Farah nang akmang kukunin niya ang tahimik na bata na walang tigil ang pagluha.
Baka isa kayong kidnapper. Hindi po kidnapper. Anak po ito ng boss namin at ngayon ipinapahanap siya. Paliwanag ng lalaki kay Farah. Totoo ba yun? Tanong ni Farah sa bata. Totoo bang kilala mo sila na hindi kanila kinikidnap? Yes po, sorry po. Sagot ng bata kay Farah. Maraming tanong si Farah. Ngunit lahat ng iyon naglaho ng buhati ng bata at kunin ito palayo sa kanya. Luminga pa ang bata sa kanya. Ngunit tila ba, titig na lamang ang kayang gawin ni Farah ng mga oras na iyon. Teka, anong nangyari sa'yo? Bulalas ni Paula. Huminga muna ng malalim si Farah at naupo sa sofa. Muli ay pinagmasdan ng gasgas niya sa siko at tuhod. May bata kasing muntik ng masagasaan. Tingin mo ba sa sarili mo isang pusa na may 8 buhay? Umirap naman si Farah at kinuha ang medkit na dala ng kapatid niya. Hindi ko siya maaaring pabayaan, Paula. Hindi mo ba yun gagawin? Nahayaan mo lang ba? Tss, hindi sa ganun, Farah. E paano kung may nangyaring masama sa'yo? See, kumpleto ang paa at kamay kong nakauwi. Sarkastikong sambit ni Farah at napangiwi ng gamutin ang sariling sugat. Samantala, pumikit si Jadon ng mariin nang makita ang anak na si Jacob habang patuloy ang luha sa mga mata nito. Kung nandito lang po si Mommy, di sana siya ang susundo sa akin sa school. Come on, Jacob. Already explained it to you, right? Busy ang mami mo. Pagsisinungaling ni Jadon na sa totoo lamang hindi niya kayang sabihin ang totoo sa anak niya. No, I don't understand. Jacob? Sambit ni Jadon sa pangalan ng kanyang anak. Did you hear that right? Abala ang mami mo kaya hindi makauwi. No, you're lying. Hindi niya po ba ako love? Mas mahalaga po ba ang trabaho kaysa sa akin? Doon halos madurog ang puso ni Jadon. Agad siyang lumuhod at pinunasan ng masaganang luha ng anak niya. Sa totoo lamang, hindi talaga alam kung saan nahanapin si Farah. Dahil matapos nitong ipanganak ang kanilang anak, bigla na lamang itong naglaho. She loves you, Jacob. See, yung mga toys na pinapadala niya sa'yo lagi. Kung di ka love ng mami mo, hindi niya gagawin yun. Paliwanag ni Jadon na kahit na siya na lamang talagang nagbibigay ng lahat ng regalong yun. Kailan ko po makikita si Mommy? Si Jacob na patuloy pa rin ang hikbi. Well, kakausapin ko ang Mommy, okay? Pag-aalo ni Jadon at pinunasan ng luha ng anak niya. Doon ay kita ni Jadon ang pagliwanag ng mukha ni Jacob. Muli ay napahinga siya ng malalim at halos murahin ng sarili dahil sa mga kasinungalingan na lumalabas sa kanyang bibig. But first, you need to take a bath, okay? Daddy, pwede pong ako na lang, big boy na po ako. It's okay, wash yourself properly, okay? Nang makaalis sa harap ang anak, ay agad na naupo si Jadon. Doon ay marahas niyang tinanggal ang necktie at napahinga ng malalim. Pagod siya sa pagmamando ng company na pagmamay-ari niya mismo. Daddy, may nag-save sa akin na girl kanina. Sambit ni Jacob nang nasa hapag na sila ni Jadon. She's very beautiful at tingin ko po bagay siyang maging mama ko. What? Halos masamid si Jadon sa nasambit ng anak niya. Saan kanya niligtas? Hindi ko po kasi namalayan yung orange light. I'm sorry, Dad. What the? Bakit hindi sinasabi sa akin ni Ryle to? Halos tumaas ang boses ni Jadon, ngunit agad niya na iyon na kinontrol at lumambot ang tingin sa anak niya. It's my fault, Daddy. Nagtampo ko kaya po ako umalis. Huwag na po kayong magalit kay Kuya Ryle. Who is that woman? Sino ang tumulong sa'yo na yun? Kilala ba ni Ryle? Kita ni Jadon ang pag-iling ng anak niya sa kanyang harapan bago ito nagsalitang muli. Nasugatan po siya, Daddy. Hindi po ako nakapag-thank you sa kanya dahil nagmamadali po sina Kuya Ryle. Muli ay pumikit lamang ng mariin si Jadon. Matapos ang dinner ay tumaas na rin ang kanyang anak at natulog. Ngunit dahil hindi mapakali at nais na personal na pasalamatan ng taong sumagip sa kanyang anak, doon ay agad ni Jadon ipinahanap kay Ryle ang babaeng sinasabi ng anak niya. Samantala, wala talagang order kapag umaga, no? Wika ni Mercy na nasa counter at nag-aabang ng isi-serve na pagkain. Balita ko magkasama kayo ni Von. Sinagot mo na ba?
Hindi siya nanliligaw, Mercy. Sagot na lamang ni Farah. Doon ay nag-iwas siya ng tingin dahil sa totoo lamang ay hindi ang bagay na iyon ang magdamag na gumulo sa isipan ni Farah, kundi ang batang lalaki na sinagip niya ng gabing yun. "We," si Mercy at luminga nang makita si Von. "Ayaw mo sa kanya?" "Hindi sa ayaw ko, Mercy. Hindi pa ako handa." "Sus, sayang naman si Von. Balita ko, disente daw ang pamilya niya." Hindi na muling umimik pa si Farah. Muli ay inabala na lamang niya ang sarili sa pagtatrabaho. Matapos iyon ay lunch shift na kaya naman nagpa siya si Farah na lumabas at sa bench na lamang kumain. Pero ang tahimik na pagkain ni Farah ay mapapalitan ng isang malaking pagkabigla nang ang pamilyar na mga mata ay nakatitig sa kanya sa di kalayuan. Agad na pumintig ang puso ni Farah ng napakabilis. Tila hinahabol iyon ng mga naguunahan na kabayo. Sa takot ay agad siyang tumayo sa pagkakaupo at hindi inabala pang kunin ang mga pagkain na nahulog sa lupa. "Farah," sambit ni Jadon na hindi makapaniwala, kaya agad niyang nilakad ang distansya nila ni Farah, ang asawang 5 taon nang hindi nagpakita sa kanya. Huminto si Farah sa paghakbang nang mahimigan niya ang klarong boses na halos mangulila siya ng 5 taon. Ngunit nang luminga at harapin ay tila ba mas tumindi lamang ang panunuot ng galit o tampo niya para sa asawa. "Asan ang anak ko?" Halos mapaos na tanong ni Farah kasabay ng pag-iinit ng kanyang mata. "Asan ang anak ko, Jadon?" "Umalis ka nang walang paalam," ani Jadon habang nakatitig sa mga mata ni Farah. "Our child is better off not knowing someone like you." "Noong umalis ako, doon ko napagtanto ang mga rason kung bakit dapat lamang na hindi manatili sa'yo. Ngayon sabihin mo sa akin kung nasan ang anak ko." Bahagyang natawa si Jadon sa narinig. Binaba niya ang tingin at muling ibinalik iyon kay Farah. Kita niya ang galit at mapait sa mga mata nito. Ngunit katulad ng dati, basa niya pa rin hanggang ngayon. "Nagsisisi ka na ba na iniwan mo ko?" tanong ni Jadon. "Naisip mo bang bumalik after you did?" Hindi pa maunawaan ni Farah ang ibig sabihin ni Jadon. Pinagmasdan niya lamang ito't nag-iwas ng tingin. "Hindi ako nagsisi na iniwan kita. Nagsisi ako kung bakit minahal kita. Ngunit sa kabila ng lahat ng yun, Jadon, hindi ako nagsisi na may anak tayo. Wala akong pagsisisi sa parting yun." "Be honest with me. Haven't I been a good husband to you? Hindi ba ako naging mabuti?" Pumatak ang luha ni Farah sa naging tanong na yun, kaya't mabilis niyang iniwas muli ang tingin. "Huwag na nating pag-usapan pa ang nakaraan. Ang anak ko lang ang gusto kong makita at hindi ang pag-usapan pang sa atin na matagal nang tapos." Sambit ni Farah. "At anong gagawin mo pagkatapos mo makita ang anak natin? Iiwan mo rin katulad ng ginawa mo noon?" Bumukol ang mga salita kay Farah. Nais niyang depensahan ng sarili. Ngunit bago pa man niya maibukas ang bibig, doon ay halos mapaso siya nang hawakan ni Jadon ang kanyang siko. "Kung nais mong makita ang anak natin, ipakita mong deserve mong makita siya. Beg for it, Farah." Madiing sambit ni Jadon. "So this is your revenge, Mr. Gamora?" Kastigo ni Farah. "Hinding-hindi ako magmamakaawa sa taong nagtraidor sa akin." Agad na kinuha ni Farah ang kanyang siko kay Jadon. Doon ay mabilis niya itong tinalikuran at mabilis na naglakad. Todo ang tahip ng puso ni Farah nang makalayo siya sa taong halos sirain ang buo niyang pagkatao. "Ayos ka lang?" Si Von nang makabalik si Farah sa loob. Oo, ayos lang ako." "You look pale, Farah. May problema ba?" Si Von na mas lumapit. Agad na umiwas ng tingin si Farah. Muli ay nang ibalik iyon sa binata at ngumiti lamang siya upang ipaalam na ayos lang talaga, kahit pa walang tigil sa pagtahip ang kanyang puso. Samantala, huminga ng malalim si Jadon nang matanaw si Farah mula sa malayo. Papasok na sana siya sa loob, ngunit kita niya ang paghawak ng lalaki sa balikat ng kanyang asawa. 4 na taon, Farah. Akala ko nakaahon na ako matapos ang mapait mong pag-alis." Bulong ni Jadon at tumalikod. "Nais po kayong makausap ni Mr. Cheng." Ani ng personal na driver ni Jadon nang sumakay siya ng kanyang kotse. "Cancel the dinner meeting, Paul." Sambit ni Jadon at niluwagan ng necktie niya na tila sumasakal sa kanya kanina pa.
Do I have any appointments scheduled for today? Yes, sir. Conference meeting ngayon 10 a.m. Cancel that meeting and reschedule it for the next month. Si Jadon muli at kinuha ang kanyang cellphone nang makita ang kuha ng picture ni Farah. Kasama ang lalaki na nakita niya sa resto kung saan ito nagtatrabaho. Next month po, sir? Hindi makapaniwalang sambit ni Paul. Yes, next month. Pero sir, mas may kailangan ako ayusin na mas importante kaysa sa trabaho. Putol ni Jadon at muling pinagmasdan ng litrato na iba't ibang anggulo ni Farah. Paano po ang negosyo na naiwan ng inyong ina? Hindi ko kailangan ng company na yon, Paul. Diba sabi ko i-donate lahat ng pera sa lahat ng orphanage and foundations? Wika ni Jadon. Ngunit naisip lamang ng ibang stockholders at shareholders na bakit hindi na lamang po ituloy ang nasimulan ng inyong ina. Tumikhim lamang si Jadon at napahinga ng malalim. Sa totoo lamang, wala na siyang oras para maanduhin ang company na pag-aari ng kanyang ina dahil may sarili na siyang kumpanya at hindi siya interesado sa yaman ng kanyang inang naiwan. Daddy! Salubong ni Jacob sa ama. Agad naman nang umiti si Jadon at nilapitan ng anak niya. How's your school? It's good, Dad. Ani Jacob at ngumiti. Daddy, nahanap niyo na po ba yung girl na nag-save sa akin? Halos masamid si Jadon sa naging tanong ng anak niya. Gusto ko po siyang makita ulit. I want to thank her in person for saving my life. Hindi ko pa siya nahahanap. Pagsisinungaling ni Jadon, kita ni Jadon ang pagkalungkot sa mga mata ni Jacob. Agad siyang nag-iwas ng tingin. Hahanapin ko ang babaeng yun, Jacob. I promise I'll find her so you can thank her in person. Agad naman na sumilay ang ngiti ng anak ni Jadon sa kanya. Ngunit sa pagkakataon na rin na iyon ay sa totoo lamang, takot siya. Takot siya na sa huli, umalis na naman si Farah na tila bakay dali lamang nitong bumitaw sa lahat. Samantala, "This is your order, sir." Wika ni Farah at inilapag ang masarap na putahe ng order sa customer. Muli ay naglakad si Farah sa gilid matapos ang paglalapag niya ng mga order. Puno ng ngiti ang kanyang labi sa kabila ng pagkabalisa sa pagkikita nila ng dating asawa. Panay ang ngiti at bati niya sa mga customer. Ngunit nang pumasok ang taong hindi niya inaasahang makikita pang muli, muntikan nang mabiti ng kanyang ngiti. Good evening, sir. Bati ni Farah kahit pa ayaw niyang gawin. Malamig lamang ang tingin ng ibinigay ni Jadon kay Farah. Agad naman na lumapit si Farah muli kay Jadon at tumayo sa gilid upang hintayin ang order na nais ni Jadon. Ayaw ni Farah na gawin ang bagay na yon, ngunit parte iyon ng trabaho niya at isa pa, ayaw niyang idamay ang personal na bagay sa trabaho. What's your order, sir? Muli ay hindi umimik si Jadon habang pinagmamasdan ng Filipino food sa menu. Sinadya niya talagang patagalin yun dahil tila uhaw na uhaw siya sa mga pagkakataong yun. Hindi ko matandaan ang pagkain na lagi mong niluluto sa akin nun. Wika ni Jadon at nagkunwaring abala. That's what I wanted to order, but I can't remember it. Chicken afritada, sir. Agad na nag-iwas ng tingin si Farah nang otomatikong lumabas iyon sa bibig niya. Doon naman ay siyang pagtingin ni Jadon. Mayroon pang isa. Si Jadon at tuluyang nilapag sa mesa ang menu. Hindi ko ulit maalala. Sorry, sir. Sabihin niyo na lamang po ang order upang maihanda na namin kaagad. Bahagyang natawa si Jadon at muling itinaas ang tingin sa asawa. Sir? Tanong ni Jadon at humalukip-kip. Nais kong maging casual tayo, Farah. What's your order again, sir? I want to talk to you. Si Jadon na hindi pinansin ang sinabi ni Farah. Nasa trabaho ako. Mapaklang sambit ni Farah. Nais kang makita ng anak natin. Halos kapusin si Farah ng paghinga nang marinig iyon kay Jadon. Naghalo-halo ang kanyang emosyon. Ngunit napalitan muli iyon ng galit nang magsalita si Jadon. Ngunit may kondisyon ako. Si Jadon muli at malamig na tinitigan ng asawa. Hiwalayan mo ang lalaki mo. Ano? Lalaki? Yun lang ang order ko. Pagbabago ni Jadon sa usapan, wala namang nagawa si Farah kundi ang tumalikod at maglakad. Sa totoo lamang ay nais na niyang umiyak nang malaman na nais siyang makita ng sariling anak niya. Sa kabila ng mga taon na hindi siya nito nakasama,
Nanatili pa rin ang kagustuhan nito na siya ay makilala. Farah! Si Mercy na tila ba manghang-mangha. Hindi mo kilala yun? Nanatili ang pagtataka sa mukha ni Farah nang ilapag niya sa counter ang order at kunin iyon ng staff sa kitchen. Sino? Hala siya, yung lalaking customer mo kanina. Hindi mo ba alam na sobrang yaman niya at halos pinag-uusapan siya sa kitchen? Hindi ko siya kilala, Mercy. Hindi ako interesado sa kanya. Wika ni Farah at muling tinanaw si Jadon na abala sa cellphone. Aaminin ni Farah na hanggang ngayon, tila ba binibigyan pa rin siya ng kakaibang kaba ng dating asawa na hanggang ngayon nanonood pa rin sa balat niya si Jadon. Ako na, Farah, presinta ni Mercy nang dumating sa counter ang order ni Jadon. Hindi na kinuha ni Farah ang order upang idala sa table ni Jadon nang kunin ni Mercy. Muli ay inabala na lamang niya ang sarili sa iba pang customer na kumakain. Hindi ka sasama kay Von? Si Mercy nang matapos ang shift. Ang gwapo talaga ng lalaking yun kanina. Hay, sayang lang at mukhang abala. Abala si Von kaya hindi ako sasama. Sagot ni Farah matapos magbihis sa kanyang locker. Tingin mo, kakain kaya ulit yung mayaman na si Mr. Lacson rito? Tumikhim lamang si Farah at muling naalala ang sinabi ni Jadon. Sa totoo lamang, mula nang huli nilang pag-uusap ay halos ang anak na lamang yata niyang inaalala niya sa buong maghapon na pagtatrabaho. Hindi ko alam, Mercy. O sige na, mauuna na ako, bukas na lang ulit. Paalam ni Farah. Okay, ingat ka, maulan sa labas. May payong payatang isa dyan. Tumango at ngumiti naman si Farah bago tuluyang umalis. Muli ay naglakad siya papalabas ng resto kung saan wala ng mga customer na halos kanina lamang ay napakarami. Bakit ba lagi ko kasing nakakalimutan na magdala ng payong? Sambit ni Farah sa kawalan at nagdesisyon na lamang na lumabas at ilagay ang dalawang kamay sa ulo. Ngunit hindi pa man naiaapak ni Farah ang mga paa sa basang espalto, doon ay halos tumigil ang mundo niya nang isang itim na payong ang sumakop sa mauulanan niyang ulo. Napatingin siya kung saan iyon ang galing, ngunit doon na tuluyang kumabog ng husto ang puso ni Farah nang makita si Jadon. Uuwi ka na? Tanong ni Jadon na mabilis tinapos ang lahat ng trabaho upang masaktuhan ang oras ng paglabas ni Farah. Anong ginagawa mo? Pinapayungan ka. Ibig kong sabihin bakit ka narito? Yung anak ko, nais ko siyang makita. Told you, there's a condition if you want to see our son. Si Jadon at tumikim. Lalaki siya? Halos madurog ang boses ni Farah. Agad na nag-init ang sulok ng kanyang mga mata nang magbigay si Jadon ng detalye. Yes. Anong pangalan niya? Si Farah na mas hinarap pa ang napakatangkad na asawa. Nanatili ang tindig na nakatayo at nakapayong sa kanya. Jacob. Mas nadurog palalo ang puso ni Farah nang marinig ang pangalan ng anak niya. Pumikit siya ng mariin at tuluyan ng lumuha. Ngunit agad niyang naramdaman ang palad ni Jadon sa kanyang pisngi. I want to see our son. Please, Jadon. Gusto kong makita ang anak natin. Nanginginig na pagmamakaawa ni Jadon. This is not the right time, Farah. Nais kong may gawin ka. Kahit ano, Jadon. Putol ni Farah at mas lalong naluha. Kahit anong ipagawa mo, makita ko lang ang anak ko. Pumikit ng mariin si Jadon at huminga ng malalim. Hindi siya umimik at pinagmasdan si Farah. Inalala niya ang gabi matapos ipanganak si Jacob at bigla na lamang naglaho na parang bula. May gusto akong kumpirmahin at pagkatapos mo nun ay maaari mo nang makita ang anak natin. Labag man sa kalooban ay tumango si Farah na parabang isang asong masunurin. Hindi na siya nagtanong kay Jadon kung ano ang nais nitong kumpirmahin. Ihahatid na kita, muling wika ni Jadon. Nilalakad ko lang ang pauwi sa apartment dahil malapit lang rito ang pinagtatrabahuhan ko. Umuulan at gabi na, hindi ka dapat nag-iisa sa daan ng ganitong oras. Ayos lang, kaya ko naman ang sarili ko. Huwag mong abalahin ang sarili mo sa akin. Sambit ni Farah at naglakad na. Hindi ka abala para sa akin. Saad ni Jadon at pinayungan si Farah upang hindi mabasa ng ulan. Baka magalit ang nobya mo kung mayroon kapag ginawa mo ang bagay na to. Bahagyang natawa si Jadon at sinundan lamang ng maliit na hakbang si Farah. Ikaw, baka magalit ang boyfriend mo kung sakaling makita niya to.
Agad na dinapuan ng init ang pisngi ni Farah. Tila ba bumalik siya sa pagkabata na kung paano siya ligawan noon ni Jadon sa kabila ng malayong distansya sa pamumuhay. Boyfriend mo na ba? Ano bang sinasabi mo? Wala akong boyfriend. Really? Si Jadon na tila ba matabang lamang ang pagkakasabi. Oo naman, kailangan ba yun? Well, that's good. Nais sana ni Farah na ibalik ang tanong, ngunit nang tingalain niya si Jadon, seryoso lamang ang ekspresyon nito na nakatingin sa daan. Maraming iniisip na naman si Farah ng mga oras na yun, ngunit isang bagay lamang ang tumatak at tila ba hindi umalis sa kanya, dumaan man ng maraming taon, ang pakiramdam ng kaginhawaan kapag ito ang kanyang kasama. Hindi ako nagmahal ng iba kahit na iniwan mo ko, at hindi ako nagkaroon ng iba nang mawala ka sa akin. Sambit ni Jadon. Bakit hindi ka sumubok? I can't. I know you can. Si Farah na tila ba mas ginagatungan niya ng bigat ang nararamdaman niya. Kayang-kaya mo yun at alam ko yun. Hindi ko kaya, Farah. Hindi ko sinubukan at hindi ko naisip. Hindi nagsalita si Farah at nagpatuloy lamang sa paglalakad. Medyo may kalakasan ng ulan at wala na ring tao sa paligid. Tila ba nakikisama ang kalangitan sa katahimikan na namumutawi sa pagitan nila ng dating asawa. Salamat sa paghatid. Narito na tayo sa tapat ng tinutuluyan ko. Basag ni Farah sa katahimikan. Tinanaw ni Jadon ang 4 na palapag ng apartment kung saan nakatira si Farah. Hindi iyon kagandahan at may sirasirang kisame. Parang hindi safe ang lugar na to para sa katulad mo. Kasama ko ang kapatid kong si Paula at halos 5 taon na rin kaming nakatira rito, kaya tingin ko safe naman rito. Sagot ni Farah. Hindi na umimik pa si Jadon. Nang makarating sila sa parteng may silong, doon ay umalis na rin si Farah sa kanyang tabi. Gusto kitang makita ulit at sa mga susunod pang araw. Sambit ni Jadon. Nanatili ang titig ni Farah kay Jadon. Hindi siya makapagsalita ng mga oras na yun nang mahimigan niya ang sinabi nito sa kanya. Ayaw niyang maramdaman ng kakaibang pakiramdam na yun dahil tingin niya hindi iyon tama. Papasok na ako. Salamat ulit. Paalam ni Farah at tumalikod. Huwag ka nang umalis ulit. Nanatili si Farah na nakatalikod ngunit tumigil siya sa paglalakad palayo kay Jadon. Hindi alam ni Farah. Ngunit sa 5 taon na iyon ay hindi siya nagtanim ng galit matapos ang mapait na nakaraan. Natingin niya isa lamang tampo at hindi isang galit na lagi niyang naiisip. Umuulan, huwag ka na magtagal sa labas. Sambit ni Farah at doon na tuluyang pumasok sa apartment. Pagpasok pa lamang ni Farah ay halos masapo na niya ang kanyang dibdib dahil sa matinding kaba. Napapikit pa siya ng mariin at napahinga ng malalim. Si Jadon ba yun? Si Paula na halos hindi makapaniwala. Siya ba yun, Farah? Ang akala ko ba ay nasa stage siya at hindi nababalik pa rito? At bakit kasama mo na naman ang lalaking nagtraidor sa'yo? Mas pumikit ng mariin si Farah nang mahimigan ang kanyang kapatid. Nasa kanya ang anak namin. Kung lalapit man ako sa lalaking dumurog sa akin ng husto, ay dahil yun sa anak ko. Iniwan ka niya, Farah, at hindi ka pa ba natatauhan? Sinabi niyang nais akong makita ng anak namin. Putol ni Farah kasabay ng panggigilid ng luha. Sinong hindi gugustuhin ng hindi makita ang anak na 5 taon nang nawalay? Pero di ba't ang ina niyang mismo ang nagsabi na ayaw niya na sa'yo kaya't sapilitan mong pinirmahan ng divorce paper? Kita ni Farah ang puot at galit sa mga mata ng kanyang kapatid. Hindi niya masisisi kung bakit ganoon na lamang ang galit nito dahil ito mismo ang nakasaksi kung gaanong sinisi niya ang sarili at nagdusa. Makapangyarihan si Jadon at kung hindi ko gagawin yun, ay hindi ko makikita pang tuluyan ng anak ko. Pwede natin siyang kasuhan, Farah. Madiing sambit ni Paula. At kapag kinasuhan siya, ano sa tingin mo ang mangyayari? Wala, di ba? Wala man o narito ang magulang ni Jadon, pareho lamang na wala tayong magagawa kapag pera na ang gumalaw. O baka naman na Farah, mahal mo pa. Ano bang sinasabi mo, Paula? Anak ko lamang ang nais kong makita kaya't may koneksyon kami. Umalis si Paula sa harap ni Farah kaya napaupo na lamang si Farah sa sopa at pumikit ng mariin. Maraming tumatakbo sa isip niya ngunit ang mas mahalaga kay Farah ay makita niya ang anak niya. Naku, narito ulit si Mr. Lacson.
Si Mercy nang matanaw ang papasok na si Jadon sa pintuan. Swerte ni Farah. Agad naman na lumapit si Farah kay Jadon matapos itong maupo sa pinakamalapit sa glass wall at naupo. "What's your order, sir?" Formal na tanong ni Farah habang abala si Jadon. "I really like the food you used to make for me 5 years ago. Kaso hindi ko maalala ang mga pangalan ng pagkain na yun." Hindi alam ni Farah kung titingin ba siya kay Jadon o hindi. Ngunit sa kagustuhan na maging formal at kahit pa kinakabahan, muli niyang ibinalik ang tingin sa dating asawa. "Pasensya ka na, hindi ko na rin pumatandaan, sir." Nagtaas naman si Jadon ng isang kilay at nilapag ang menu. "Nagsisinungaling ka." "Again, sir, ano pong order nyo?" Si Farah na inilihis ang usapan. "Yung palagi mong niluluto." Huminga ng malalim si Farah at kinagat ang ibabang labi. Ayaw niyang makipagtalo sa binata kaya muli siyang nagsalita. "Wala na akong maalala dahil 5 taon na iyon na nakaraan." "You've changed." Saad ni Jadon at hinilig ang likod sa upuan. Iniisip ko pa rin hanggang ngayon kung bakit. "Nasa trabaho ko, Jadon. Nais kong maging formal sa'yo." "Bakit ka umalis?" Nanatili ang titig ni Jadon sa hindi makatingin na si Farah. Ang dami niyang nais itanong, ngunit tila ba hindi niya yun magawa dala ng takot. Takot na malaman ang katotohanan na mas pinili nitong sumuko kaysa manatili. 5 taon ang nakaraan yun, wag na nating balikan. Sambit ni Farah. "Parte ang anak natin sa 5 taon na yun. Ganun na lamang ba yun kadali?" Tanong ni Jadon na puno ng pait. "Bakit ba ang dali sa iyong umusad at makalimot? Nasa trabaho ako at isa pa, hinding-hindi ako nakalimot sa anak natin na pinagdadamot mo." Sagot ni Farah upang matapos lamang ang usapan. "I don't want Jacob to get his heart broken because of you. Hindi ako nagdadamot sa'yo." Nais matawa ni Farah. Sa totoo lamang gustuhin man niyang makita ang anak niya. Mukhang malabo iyon dahil pinaglalaruan lamang siya ni Jadon at pinapaasa. "This is your revenge, right? Hindi mo talaga sa akin ipapakita ang anak ko?" Sambit ni Farah na halos tumaas na ang boses. Tumayo si Jadon sa pagkakaupo nang lumakas ang boses ni Farah. Seryoso niyang tinitigan ng asawa ng gabing iwan siya at halos ikabaliw niya ang lahat. "At sino ko para ipagkait sa'yo si Jacob?" Wala na si Farah na pakailam ng mga oras na yun. Tanaw niya ang nagtatakang si Mercy at ang lumabas na manager sa loob ng kitchen. Ang mga tao'y tila ba nagtaka na rin sa maliit na pagtatalo. "At sino ka ha? Ikaw lang naman ang taong kinamumuhian ko ngayon." Madiing wika ni Farah. Ngunit boses niya mismo ang nagtraidor sa kanya at napaus yun. "Anak ko rin si Jacob at alam kong kayang-kaya mong gawin ang lahat upang hindi kami magkita. Ngunit sobra na ito, Jadon." Tumikim si Jadon, ngunit nanatili ang malamig niyang ekspresyon. Alam niya ang ginagawa niya sa totoo lang ay ang bagay na nais niyang kumpirmahin ay ang bagay na hindi na muli pang aalis si Farah sa kanya at maging buo sila. "Do we have a problem, sir?" Singit ng manager ng resto. Agad na natauhan si Farah ng mga oras na iyon. Napayuko siya upang walang makita ng panggigilid ng luha niya sa galit. "No, walang problema." Sambit ni Jadon sa babaeng manager. "I'd like to place an order for 2. Sumenyas ang manager na simuli na kay Farah. Doon ay nakuha ni Farah ang ibig sabihin nito at mabilis na umalis. Ngunit nang makatungo sa counter, doon lamang ni Farah na pagtanto na hindi niya alam ang order ni Jadon kaya't pumasok siya sa kitchen upang magtungo kay Von. "Kay Mr. Lacson?" Si Von na nagtataka. "Oo, pork sinigang at chicken adobo." Paliwanag ni Farah. Tumango naman si Von at ngumiti na hindi alam ni Farah kung susuklian niya ba iyon dahil sa huli nilang pag-uusap. "Balita ko nadadala siya rito." "Nasarapan siguro sa resto sa mga lutong Pinoy." Siguro kasi hindi naman siya babalik rito kung hindi." Sagot ni Farah. "Tss, ayos lang sa akin yung nangyari last time. Sorry din dahil masyado kong mapilit." Si Von at ngumiti upang ipakita na ayos lamang sa kanyang lahat at hindi siya nagtanim ng anuman na galit o tampo. "Well, may mga bagay tayong hindi natin kontrolado at hindi mapipilit." Ngumiti naman si Farah at tumingin mula sa mata ni Von na walang bahid na kahit na ano. "Pasensya ka na rin ha, hindi ko agad sinabi." "No, Farah, personal yun." Wika ni Von. "Sorry ulit." Paghingi ng paumanhin ni Farah sa nangyari.
Nang lumabas siya ng kitchen, kita ang nakikipag-usap pa rin na manager nila kay Jadon. Sagad ang ngiti ni Molina na kay Jadon lamang yata ni Farah nakita sa tagal niya na nagtatrabaho sa resto. Thank you. Si Farah nang ilapag ang order. Gwapo, singit ni Mercy nang magbalik sa counter. Nanatiling tikom ang bibig ni Farah, dala ang order para sa dalawa. At ilang ngiti rin at bati ang pinakawalan niya nang makarating sa lamesa ni Jadon. Nagtataka ako kung bakit hindi mo binibigay sa akin ng ganung ngiti. Panimula ni Jadon at nag-iwas ng tingin. Heto na po ang order niyo, sir. Si Farah na hindi pinansin ang sinabi ni Jadon. Sana, ngitian mo rin ako ng ganun. Agad na tumibok ng marahas ang puso ni Farah. Tila ba sumasakit iyon na parang nililindol ang katawan niya sa kaba. Simpleng salita lamang, ngunit tila ba halos kilalanin ng buong katawan ni Farah ang lalaking nasa harapan niya. Hindi na tayo mga bata. Mapaklang wika ni Farah at marahang inilapag ang ulam na order nito. Hindi naman bata ang mga nginingitian mo, diba? Pati bang ngiti ay pagtatalunan natin? Have a seat. Huwag tayo magtalo sa harap ng pagkain. Ani Jadon at niluwagan ng necktie na tila sumasakal sa kanya. Ano? Uupo ako dyan? Nababaliw ka na ba? Nakausap ko ang manager mo. Jadon, hindi ko alam kung para saan ang mga ito. Ngunit kung iniisip mong maupo ka na. Putol ni Jadon at seryosong pinagmasdan ang halos mamula-mulang pisngi ni Farah. Nahihiya ka ba na baka makita tayo ng manliligaw mo? What? Ano sa tingin mong mararamdaman ni Jacob kapag nalaman niyang may iba na ang mami niya na dapat ay ako lang? Agad na umakyat ang galit sa ulo ni Farah. Nais na niyang bugahan ng apoy si Jadon, ngunit pilit niyang ikinalma ang kanyang sarili. Para saan ang lahat ng to? Tanong ni Farah. Bakit sinasayang mo yung oras mo rito at pabalik-balik ka sa lugar na dapat ay hindi na? Tingin mo, bakit ko nga sinasayang ang oras ko rito? Ayokong masaktan si Jacob, Farah. Tila nilulukot ang puso ni Farah nang makita ang mapait na tingin ni Jadon. Naupo siya sa harap ng dating asawa at nahanap ang tingin ng bawat isa. Gusto mo bang magmakaawa pa ako sa iyo ngayon para lamang ipakita mo ang anak ko? Puno ng sakit na tanong ni Farah. Kung iniisip mong paghihiganti ang lahat ng to, mali yun, Farah. Hindi kita kayang saktan at alam mo yun. Sa totoo lamang, hindi rin alam ni Jadon kung alin ba ang makakabuti sa kanila. Karapatan ni Farah ang makita ang anak nila. Ngunit takot siya sa bagay na kayang gawin ni Farah, na baka iwan sila nito ulit katulad ng ginawa nito noon. Hinanap niya si Farah noon na halos baliktarin niya ang buong Pilipinas. Ngunit lumipas ang buwan na taon na hindi ito nagpakita pang muli. Magsasalita pa sana si Farah, ngunit nabitin ang lahat ng iyon nang makita niya sa screen ang isang tawag sa cellphone ni Jadon. What? Si Jadon na halos kumunot ang noo. Nakaalis na naman po sa school niya si Jacob. Ani Ryle. Halos mapatayo si Jadon sa narinig. His phone. Natatawagan niyo ba ang phone ni Jacob? No sir, wala po siyang signal. Pumikit ng mariin si Jadon at agad na ibinaba ang tawag. Anong nangyari sa anak natin? Si Farah na naguguluhan. Hindi agad nakapagsalita si Jadon nang makita ang puno ng pag-aalalang mga mata ni Farah. Jadon! Si Farah na muli na lumakas na boses dahil sa hindi pagsasalita nito. Pumikit si Jadon ng mariin at huminga ng malalim. Alam ni Jadon na matalino ang anak nila ni Farah. Alam rin niya ang rason kapag umaalis ito ng walang paalam. I'm going to find him. Anak ko rin siya. Umiwas lamang ng tingin si Jadon. Doon mabilis niyang kinuha ang pulso ni Farah at lumabas ng resto. Suot pa ni Farah ang waitress uniform niya, ngunit hindi niya na iyon batid at mabilis na sumakay sa kotse. Lagi siyang ganito. Lagi siyang umaalis. Sambit ni Jadon. Bakit? Bakit niya yung laging ginagawa? Si Farah na unti-unting nadudurog ang puso. Dahil lagi kanyang hinahanap. Muli ay sumagi sa alaala ni Jadon ang lahat sa buong 5 taon. Umalis sila ng Pilipinas nang malaman niyang mahina ang puso ni Jacob. Taon ang naging gamutan sa kanilang anak, kasabay nun ang paghahanap sa nang iwan na asawa at pagkamatay ng kanyang ina. Sorry, patawarin mo ko, Jadon. Ani Farah na napailing habang patuloy ang pag-iyak. Wala akong ginawa. Ako dapat ang humingi ng tawad sa iyo, Farah.
Hindi kita naprotektahan ng mga panahon na dapat ay ginawa ko ang bagay na yun. Patuloy ang hikbi ni Farah. Hindi siya makapagsalita sa tindi ng panginginig ng labi. Ngunit nang nakahanap ng tiyempo, doon niya naramdaman ang mainit na palad ng asawa. Do you remember the child whom you saved? Agad na natigilan si Farah nang maalala ang batang lalaki. Doon halos manlamig ang sikmura niya nang maalala ang imahe ng bata. Yun ang anak natin, Farah. Si Jadon at hininto ang sasakyan sa park at doon tanaw si Jacob na nakaupo roon at malayo ang tingin. Nang mawala ka, umalis kami ng Pilipinas upang ipagamot siya sa US. Mahina ang puso ng anak natin, kaya umalis kami at halos inabot ng 4 na taon bago kami nakauwi. Nanatiling walang imik at patuloy ang pag-iyak ni Farah habang tinatanaw ang anak niya. Sorry, patawarin niyo ko. Sambit ni Farah ng paulit-ulit. Paborito niyang kulay ay asul. Mahilig kumain ng pasta at mahilig rin na magbasa. Si Jadon na unti-unting napapaus na ang boses. He learned Filipino well because he wants to be impressed when he meets you. Doon na binuksan ni Jadon ang sasakyan at bumaling upang buksan ang kay Farah. Habang papalapit sa anak ay tila nanginig ang tuhod ni Farah. Pero sa kabila nun ay pilit niyang inihakbang ang kanyang mga paa patungo sa anak. Jacob. Si Jadon at doon ay kita niya ang pagbaling ni Jacob at pagkagulat sa babaeng kasama niya. Agad na tumayo si Jacob at dala ang ngiti sa labi habang si Farah naman ay halos hindi na maihakbang ang paa sa sobrang pagkapuno ng puso niya. Oh, ikaw po yung babae na nag-save sa akin. Masayang sambit ni Jacob. Sorry po kung umalis ako kaagad. Thank you po sa pag-save mo po sa akin. Nanatili ang tingin ni Farah sa inosenteng mga mata ng anak niya. Pinunasan niya ang kanyang luha at lumuhod sa harap ni Jacob. Jacob, listen. Si Jadon na mas lumapit sa anak. Daddy, why does my heart ache? Tanong ni Jacob at ibinaling muli ang tingin kay Farah. Listen Jacob, this is your mama. Si Jadon nakita niya ang saya at pagkabigla sa anak. Mommy? Ulit ni Jacob. Tumango si Farah at ngumiti habang lumuluha. Hi Jacob. Halos mapaos na sambit ni Farah na hindi niya inaasahan na anak niya pala ang batang iniligtas. Mommy! Ulit ni Jacob. Doon ay mas lumapit si Jadon upang pakalmahin ang anak niya. Doon na humagok ng iyak si Jacob, ngunit mabilis na niyakap ni Farah ang kanyang anak. Parang gripo ang luha niya nang damhin ng maliit na katawan ni Jacob at doon rin mas niyakap ni Jacob ang ina na si Farah. I'm sorry Jacob. Paghingi ng tawad ni Farah. Mas lalong umiyak si Jacob at muli siyang inatake ng mahigpit na yakap. Please mommy, don't leave us again. Iyak ni Jacob. Umiling si Farah nang nakakalas sa yakap at hinawakan ng pisngi ng anak. Please, naghintay po ako ng matagal. Sabi ni Daddy kapag good boy na ako, darating ka na. Hindi na po ba kayo aalis? No Jacob, hindi na ako aalis. Sambit ni Farah at pinagdikit ang noo nila ng anak niya. Halos madurog naman ang puso ni Jadon sa nakita. Pakiramdam niya, siya ang may kasalanan ng lahat. Agad niyang niyakap ang kanyang mag-ina at doon muling nagsalita si Jacob. Daddy, aalis pa po ba si Mommy? Sumama na lang po tayo sa kanya. Si Jacob na pumatak na muli ang luha. Agad iyon na pinunasan ni Jadon at ngumiti sa anak. No, hindi na aalis ang mommy mo. Your mommy will stay with us forever. Hindi alam ni Farah ang isasagot niya sa sinabing iyon ni Jadon. Ngunit basta ang alam lamang niya, hindi na siya mawawala pa sa tabi ng kanilang anak. Really, Daddy? Mommy, sasama ka na po sa amin ni Daddy? Si Jacob na tila nagliwanag ang muka. Tumango si Farah at muling niyakap ang anak. Sa totoo lamang ay nais niyang manatili, ngunit hindi niya alam kung iyon ba ang nais ni Jadon. Nang mapakalma si Jacob ay pinasok ni Jadon ang anak sa kotse. Ngunit nanatili na nakahawak ang kamay kay Farah. Tila ba, takot na takot itong umalis ang ina. Daddy, kasama po natin si Mommy na uuwi. Hindi agad nakapagsalita si Jadon, kaya't nang ibukas na sana ni Farah ang kanyang bibig, doon nabitin ang kanyang sasabihin.
Yes, uuwi tayo kasama si mami mo. Sagot ni Jadon at sumulyap kay Farah na abala pa na pinagmamasdan ng anak nila. Mommy, pwede mo po akong ipagluto ng pasta? Ngumiti naman si Farah bago siya nagsalita. Oo naman anak. Anong pasta ba ang gusto mo? Si Farah at inayos ang medyo magulong buhok ng anak niya. Tuna pasta po. Paborito rin ni mami yun. Si Jadon at ngumiti. Really? Mommy, don't go anymore ha. Dito ka na lang po sa amin ni Daddy. Nadudurog man ang puso dahil sa pagmamakaawa ng anak, ngumiti si Farah upang ipakita kay Jacob na hindi na siya aalis pa sa tabi nito. Oo naman anak, hindi na aalis si Mommy. Lagi kang ipagluluto ni Mommy, okay? Hindi alam ni Farah na sumapit na pala ang gabi. Ngunit ang anak nila ni Jadon ay tila hindi napapagod sa kwento nito na siya naman hindi rin nagsasawa na pakinggan ni Farah. Mommy, sa kwarto tayo ni Daddy matulog. Si Jacob na buhat ni Jadon. Halos malaglag ang panga ni Farah sa nais ng anak. Nagkatitigan sila ni Jadon, ngunit tila ba napangisi lamang ito sa anak. Anak kasi... Yes Jacob, doon tayo matutulog ngayong gabi. Si Jadon na pinutol ang dahilan ni Farah. Muli ay hindi nakapagsalita pa si Farah nang dumating ang matandang tagapag-alaga ni Jacob at kinuha ang anak niya na nanatiling tila ba ayaw pang umalis. Pakilinisan na rin siya manang. Utos ni Jadon. Mami, hihintayin po kita sa loob. Tumango naman si Farah at doon pinatakan niya ito ng isang halik bago tuluyang mawala sa kanyang paningin. Nang mag-isa, muling nakakuha si Farah ng tiyempo upang questionin si Jadon. Start packing your clothes now. Our son wants to be with you. Panimula ni Jadon. Ano? Hindi tayo mag-asawa at hindi ayos na magkasama tayo. Nangako ka sa kanya, Farah. May mga pag-uusapan tayo. Kumunot ang noo ni Farah nang hindi makuha ang sinabi ni Jadon. Pag-uusapan? Kausapin mo na ang kapatid mo na rito ka natitira at mag-impake ka na ng damit dahil aalis tayo patungo ng isla. Si Jadon at binaliwala ang sinabi ni Farah. We have many things to talk about. Pumikit si Farah ng mariin nang sabihin iyon ni Jadon at umalis sa kanyang harapan. Sa totoo lamang, ngayon ay hindi niya alam ang gagawin, ngunit isa lamang ang nais ni Farah, kundi ang makabawi sa anak niya. Agad ni Farah na kinuha ang cellphone at humugot pa siya ng malalim na paghinga at tumawag sa kanyang kapatid na si Paula at sinabi ang lahat dito. Samantala, ihanda niyo ang chopper around 4 a.m. Utos ni Jadon sa kanyang sekretary na si Paul. Nang ibaba ang cellphone, huminga ng malalim si Jadon. Pumikit siya ng mariin at pilit pinoproseso ang lahat. 5 taon nang iwan siya ni Farah. Pinangako niyang maghihintay siya sa asawa hanggang sa matagpuan niya ito. Itinapon niya ang premadong divorce paper dahil naniniwala siyang mahanap niya si Farah. Sa totoo lamang, ngayon ang nais na lamang ni Jadon ay ang magmahal, mahalin si Farah at mabuo ang kanyang pamilya. Daddy, let's go! Sabi ni Manang magluluto na si Mommy. Si Jacob na nakapagpabalik kay Jadon sa realidad. Really? Magtutungo tayo bukas sa Isla Gracia. Di ba't nais mong magtungo roon? Ani Jadon at binuhat si Jacob. Daddy, kailan po kayo magpapakasal ni Mommy? Halos matigilan si Jadon sa tanong ng anak niya. Ngunit agad niya itong initian. Kapag nagtungo na tayo sa isla, Daddy will propose to your mommy again. Naging abala si Farah sa pagluluto. Hindi man gaanong nagkaintindihan sila ni Paula ay pilit pa rin niyang ipinaliwanag ang lahat dito. Mommy! Si Jacob na nagbigay ingay sa malaking living room. Pinagluto kita ng paborito mong pasta. Masayang sambit ni Farah at inilagay ang plato na may laman na pasta. Napangiti na lamang si Farah nang pagmasdan ng kanyang mag-ama. Sa totoo lamang ay kahit sa panaginip, hindi niya akalain na mabubuo pa silang pamilya. Namiss ko ang luto mo. Wika ni Jadon, doon kita niya ang pagkabura ng ngiti ni Farah. Mommy, ang sarap po ng luto niyo. Cook for me again tomorrow, okay po? Si Jacob at nag-thumbs up. Oo naman, maraming food na maaari si Mommy na iluto sa'yo. Walang ibang ginawa si Jadon kundi pagmasdan ang buo niyang pamilya.
Muli ay nang matapos kumain, katulad ng nais ni Jadon, doon nagtungo si Farah sa kanyang silid kasama ang kanilang anak. Nahihiyaman, nahiga si Farah sa tabi ni Jacob at sa kabilang gilid naman ay si Jadon habang ang kanilang anak nasa gitnang parte. "Mommy, this feels like a dream," wika ni Jacob sa katahimikan. Bahagyang kumirot ang puso ni Farah nang marinig yun, kaya't hinalikan niya ang namumulang pisngi ng anak niya. "I love you," sambit ni Farah. "I love you too, Mommy." Nanatili ang tahimik na si Jadon sa nag-uusap na mag-ina niya. Ngunit halos tumigil ang mundo ni Jadon nang kunin ni Jacob ang kanyang kamay at kunin rin ang kay Farah. Nilagay ni Jacob iyon sa gitnang parte ng kanyang tiyan at doon lumalim ang paghinga nito sanhi ng pagkakatulog. "Farah, you should get some sleep too," wika ni Jadon nang makitang tulog na ang anak. Tatanggalin na sana ni Farah ang kanyang kamay, ngunit humigpit ang hawak ni Jadon roon dahilan ng hindi niya iyon maialis. "Ikaw, matulog ka na. Di ba't maaga pa tayong aalis?" Madilim man, pinagmasdan pa rin ni Jadon si Farah. 5 taon man na lumipas, tila ba hindi nagbago ang pagtingin niya sa asawa, ni hindi nabawasan ang pagmamahal nito kay Farah. Kahit pa iniwan siya nito nang walang paalam at hindi malaman ang dahilan. "Paano ang trabaho ko?" Si Farah at sumakay sa chopper. Umalis siya sa trabaho at hindi bumalik kaya't nababahala siya na baka mawalan siya ng trabaho. "Nakausap ko na ang manager at naka-vacation leave ka ngayon." Pareho tayong bumawi kay Jacob. Tumango lamang si Farah at pinagmasdan ang abalang anak. Muli ay nakipagsabayan sila sa himpapawid. At katulad ng inaasahan ni Farah, doon halos bumalik sa kanyang alaala ang masayang alaala nila ng asawa nang lumapag ang chopper at tinanaw ang dating vacation house nila ni Jadon. "Wow! Ang ganda dito, Mommy!" Si Jacob nang huminto ang makina ng chopper at bumaba na. "Dito kami nakatira ng mami mo noon. This is our first house. Bakit hindi ko po maalala na dito ako nakatira?" Natawa naman si Jadon at binuhat ang anak. "Nasa tummy ka pa lang ng mami kaya't hindi mo alam," ani Jadon. Sumunod si Farah sa kanyang mag-ama. At katulad ng inaasahan, walang nagbago sa lugar. Yun pa rin ang disenyo at nasa tamang ayos pa rin ang mga gamit kung saan niya nilagay. "Daddy, I'm tired. I want to sleep po." Pagod na sambit ni Jacob. "Gusto mong samahan ka ni Mami?" Presinta ni Farah nang lapitan si Jacob sa sala. "No, Mom. Ako na lang po na mag-isa. I really want you and Daddy to spend more time together." Kita ni Farah ang pagkitinginan ng dalawa. Nais niyang matawa. Ngunit mas nangibabaw kay Farah ang pagkamangha sa anak niya. "Okay, magluluto na lang muna ako para kapag nagising ka, handa na ang pagkain." Si Farah nang makabawi. "Let's go, Jacob," ani Jadon at binuhat ang anak. Inabala ni Farah ang sarili sa pagluluto. Ngunit ilang minuto lamang, naramdaman niyang bumalik si Jadon. "You want to help?" Tanong ni Jadon. Hindi na, matatapos na rin naman." Tanggi ni Farah. Ngunit hindi rin naman siya pinakinggan at nagpatuloy pa rin si Jacob sa pagtulong sa kanya. "Salamat." Muling basag ni Farah sa katahimikan nang maabutan sa veranda si Jadon. Tila ba malalim ang iniisip. Kita ni Jadon ang paghawak ni Farah sa railings at pagtanaw sa kislap ng dagat mula sa di kalayuan. Hinahampas ng malambing na panggabing hangin ang nakalugay at mahaba nitong buhok. "Bakit ka umalis? Bakit iniwan mo ko?" Tanong ni Jadon na halos matagal na panahon niya ng kinimkim. Hindi agad nakaimik si Farah. Tumingin siya sa mga mata ni Jadon at doon halos idurog niya iyon. "Ako dapat ang magtanong niyan sa'yo. Bakit mo ginawa sa akin yun?" Si Farah na puno ng sakit at paghihinagpis ang tono. Tumayo si Jadon sa pagkakaupo at lumapit kay Farah. Naguguluhan man, pilit niyang pinagmasdan ng asawa. "Umalis ka nang walang paalam. Pagbalik ko sa hospital ang sabi ni Mami, iniwan mo na ako at ayaw mo na sa anak natin." Wika ni Jadon. Nanlabo ang mga mata ni Farah nang sabihin iyon ni Jadon. Unti-unti siyang umiling at napaluha. "Hindi kita iniwan. Kahit kailan, hindi ko inisip na umalis at iwan kayo." Bakit? Bakit, Farah?
Anong rason ng pagkawala mo? Si Jadon na halos uminit na ang sulok ng mga mata. Ang tagal kong nangangapa sa dilim. Kinuha ko ng mami mo. Mas pinili kong lumayo dahil ang akala ko hindi mo na ako mahal. Pinilit ako na pirmahan ng divorce paper dahil iyon daw ang gusto mo. Ilang mura ang lumabas kay Jadon bago tumulo ang kanyang luha. Doon niya napagtanto ang lahat ng umalis si Farah ay halos ikabalo niya. Yun ay isa siyang malaking gago nang paniwalaan niya ang sinabi ng kanyang ina na umalis nga ito. Hindi totoo yun. Hinahanap kita at halos baliktarin ko ang buong mundo para lamang mahanap ka. Si Jadon na mas lumapit kay Farah. Mahal na mahal kita, Farah. Hindi iyon nagbago. Umiling si Farah at halos manghina ang buong pagkatao ni hindi niya alam kung paniniwalaan niya ito o hindi. Kung sinasabi mo lang yan dahil may anak tayo. Nabiti ng mga salita ni Farah nang yakapin siya ni Jadon ng mahigpit. I'm sorry, patawarin mo ko, Farah. Durog na sambit ni Jadon. Humingi si Jadon ng kapatawaran hindi dahil para sa ginawa ng kanyang ina, kundi dahil siya dapat ang nagpoprotekta sa asawa. Ngunit hindi niya nagawa. Gusto ni Farah ang itulak ang asawa. Ngunit mas lalong humigpit ang yakap ni Jadon. Mas lalong dumaloy ang luha ni Farah nang magsalita muli ito. Gusto kong mabuo tayo. Gusto kitang bumalik sa mga bisig ko. Si Jadon na muli ay unti-unti nang nadurog ang boses. Kung sana mas inuna kita kaysa sa trabaho ng gabing yun. Kung sana binaliwala ko na lamang ang proyektong nais kong gawin para sa atin noon at hindi ako nagmadali. Nanginginig ang labi ni Farah. Sa totoo lamang, walang dapat sisihin. Pareho silang biktima ng nakaraan na hindi na maibabalik pa at ang kailangan naman ay magpatuloy. Hindi na natin kailangan balikan pa ang nakaraan, Jadon. Pagod na akong sisihin ang sarili ko sa lahat. Ang nais ko na lamang, mailaan ko ang natitira ko pang buhay para sa anak natin at hindi para magsisihan sa matagal ng nakaraan. Lumuhod si Jadon sa harap ni Farah. Hindi ni Farah iyon inaasahan, ngunit batid niya ang matinding pagsisisi. Jadon? Tawag ni Farah upang huminto ang asawa sa ginagawa nito. Hinila ni Jadon si Farah at doon yumakap ito sa kanyang hita. Tila ito bata na nangungulila na siyang mas nakapagpaluha kay Farah. Sobrang higpit ng yakap ni Jadon na nakabaon na halos ang mukha nito sa kanya. Jadon? Tawag muli ni Farah. Sorry, hindi ko alam ang gagawin ko upang mapatawad mo. Durog ang boses ni Jadon. Pumikit si Farah ng mariin at nang makakuha ng lakas, doon nakawala sa binata. Pumatak ang luha ni Farah nang lumuhod upang magpantay sila ng asawa. Doon hinawakan ni Farah ang mukha nito gamit ang dalawang kamay. Hindi mo kailangang humingi ng tawad, Jadon. Ako dapat ang humihingi ng tawad dahil wala akong ginawa. Ayusin natin to, Farah. Gustong gusto kong maayos ang lahat ng to. Hindi alam ni Jadon, ngunit isa lamang ang bagay na alam niya ng mga oras na iyon. Ang bagay na muling maibalik ang lahat ng nasayang na oras para sa kanila ng asawa. Natapos ang gabi na yun, nasabay na bumalik si Jadon at Farah sa kwarto. Pagpasok nila ay tulog pa rin si Jacob na tila ba hindi magigising sa anumang ingay. Naging tahimik ang gabi para sa dalawa. Ngunit para kay Farah ay tila binabagabag siya ng kung ano. Hindi naman negatibo, ngunit may takot pa para sa kanya. Wake up, mommy! Boses ni Jacob ang nakapagpagising kay Farah. Agad niyang idinilat ang mata at doon bumungad sa kanya ang inosenteng mga mata ng anak niya. Wake up, mommy! Ulit muli ni Jacob. Good morning. Paos na sambit ni Farah at hinaplos ang anak. Let's go outside, mommy! Nagtataka man, agad na tumayo si Farah. Gulo ang buhok at sinundan lamang niyang anak na tila nagmamadali pa. Mami, pinabibigay po ni Daddy. Hindi alam ni Farah ang reaksyon niya sa pulang bulaklak na binigay ng anak niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, halos mapuno ang kanyang puso. Tuluyang lumabas si Farah sa kanilang mansyon at sa di kalayuan ng dalampasigan, kita niya si Jadon. Nakatayo ito at hinahangin ng buhok. Nakasuot ng puting polo at puting slacks, habang ang buong paligid puno ng paborito niyang rosas na puso.
Lumapit si Farah kay Jadon at doon ay halos tumigil ang mundo ni Jadon nang matanaw ang magandang asawa. I know this is not the right time, Farah. At bahagyang napangiti si Jadon. Marami tayong pinagdaanan na dalawa na hindi na magkasama. Ngunit hindi naging hadlang upang maglaho ang pagmamahal ko sa'yo. At gusto kong malaman mo, narito man o wala si Jacob, mananatili yun at maghihintay sa'yo. Tumulo ang luha ni Farah kasabay ng paghampas ng hangin mula sa hilagang bahagi. Madilim pa ang buong paligid at sisibol pa lamang ang bagong araw. Sa totoo lamang, hindi siya nagalit kay Jadon na ang totoo niyan, pagmamahal niya ang nanaig sa asawa. After all this time, mahal pa rin kita. Palagi na lang ikaw. Ikaw kahapon, ikaw ngayon, at magiging ikaw bukas. At sa buong buhay ko, Farah. Sambit ni Jadon na halos mapaus na. Kitang-kita ni Farah ang pamumula ng mga mata ng asawa, kaya't hindi niya mapigilan na mas maluha. They say that when you know, you know. Well, I know that I want to spend the rest of my life with you. Will you marry me? Ani Jadon muli at tuluyan ng lumuhod at binuksan ng singsing. Unti-unting tumango si Farah. Dahil hindi niya kinwestiyon ng lahat dahil biktima sila ng pag-ibig na tila pinaglayo ng tadhana at muling pinagtagpo. Nilahad ni Farah ang kanyang kamay sa ikalawang pagkakataon. Muli niyang pinatunayan na sa kabila ng lahat ay mananatili si Jadon ang pipiliin at uuwian niya. Oo naman, ikaw at ikaw pa rin. Ikaw pa rin ang pipiliin ko. Ang palagi at ang lahat, Jadon. Umiiyak na wika ni Farah. At doon, unti-unti ni Jadon na ipinasok ang magandang singsing sa kanyang kamay, kasabay ng pagsibol ng araw at pagtama nun sa diamante na tila nagbigay ng mas maliwanag na bagong simula sa kanila. Agad ni Jadon na hinalikan ng asawa sa labi. Puno ng ingat at pagmamahal, habang ang saksi sa kanila ay ang marahang alon ng dagat at ang pagsikat ng araw. I love you, Farah. I love you too, Jadon. Wakas.